mga ka-business, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan mga ka-business, bali ako ulit po ang magbablog ngayon kasi bali kahapon wala po kaming upload, wala kaming vlog. Kasi napansin nyo naman nung nakaraang vlog namin ni Intoy na masama yung pakiramdam ko nung nakaraang araw. So kahapon hindi ako nakapag-vlog kasi yun, sobrang sakit talaga ng ulo ko. At yun kay Intoy, hindi ko po alam kung bakit hindi siya nag-vlog. Kasi parang pakiramdam ko na nawawala na siya ng gana sa pag-vlog, mga ka-business. Kasi yan, dahil nga sa pinagdadaanan namin ngayon, ayan na nawawalan siya ng gana kasi feeling niya kapag nag-vlog siya, pag-upload niya, bash agad, ang dami agad na lumalabas ng mga negative na patungkol sa kanya ba, na mas lalo siyang pinanghinaan ng loob, ganyan, na yung epekto ba sa kanya, yung mas lalo siyang parang na-stress, ganyan. Ang ginagawa ko naman, ang sabi ko naman sa kanya, huwag ka na lang magbasa ng comment, ganyan, para naman maiwasan mo yung pag-iisip, maiwasan mo kung ano man yung mabasa mo dyan sa comment section, na negative ba patungkol sa'yo. Di mo na mararamdaman, di ka masasaktan kasi yun, iwasan mo na lang yung pagbasa ng comment. Yung sabi ko sa kanya mga ka-business, na yun, para maiwasan yung mga bagay-bagay na hindi naman na dapat, diba? So ayun mga ka-business, at gusto ko lang din magpasalamat kay ate at kay kuya dahil sa pagpapalakas ng loob ko, mga ka-business, kasi nag-update naman po ako sa kanila at ganoon din po sila nangumusta dito sa amin kung ano na yung sitwasyon dito, at nagtatanong po sila kung kailan kami pwedeng pumunta doon, at sila naman kung kailan pwedeng pumunta dito, ayun, para makausap nga po si Intoy. Ayun, mga ka-business. At syempre, gusto ko lang din mag-thank you kay Budang kasi nagme-message din po siya sa akin na at kung ano yung gagawin, ganyan. At bago ang lahat, gusto ko lang i-congratulate si Budang kasi mga ka-business, nag-graduate na po siya, mga ka-business. Ayan, Dang, congratulations, at nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Pasensya na kasi hindi kami nakasama sa isa sa pinakamahalaga na achievement sa buhay mo. Ayun, alam mo naman siguro kung ano yung pinagdadaanan namin. Thank you kasi alam ko naman maiintindihan mo kami, Dang. So ayan, congratulations, at masaya kami, Kuya Intoy, para sa'yo. At ayun mga ka-business, ayun, si Budang nag-message din po siya sa amin kasi yan, tungkol dito sa nangyayari. So may kaalaman po siya, mga ka-business, patungkol sa mga gantong bagay. So ayan, thank you, Dang. Yun mga ka-business, mabalik po tayo sa pag-message ni ate, ni kuya, na kung pwede na daw ba kami pumunta doon or sila dito sa bahay para makipag-usap ba kay Intoy, makausap kami. At yun mga ka-business, andun si Intoy sa sala, nanonood ng TV. So puntahan natin si Intoy, mga ka-business, at tanungin natin kung ready na ba siya na
usap ba doon kila ate. Yun, thank you te kuya. Patuloy na pagpapalakas ng loob namin. Ayan. So, ayan mga kabisis, tara, puntahan natin si Intoy para tanungin kung ano yung sagot niya sa itong message nila ate. Ayan mga kabisis, tara po. Dito si Intoy. Si Intoy mga ka-business. Tay, upo ka tay. May sasabihin ako. Kasi nag-message na si ate at si kuya. Kung kailan daw tayo pwedeng pumunta doon o sila pumunta dito para ba makipag-usap sa'yo. Tinatanong ba nila kung ready ka na ba makipag-usap tungkol sa nangyari sa mga bagay-bagay. So gusto kitang tanongin kasi hindi naman pwede na ako ang magdedesisyon, di ba? Na sige po, ganyan. Tapos ikaw pala, hindi ka pa ready. So, wala din mangyayari. Kaya gusto ko tanungin kita sa'yo mismo manggaling. Kung ano yung sagot mo. Ako, sa totoo lang, wala namang problema kay kuya, wala namang dun. Wala namang problema kay kuya, kay ate, wala namang problema eh. Ang sa akin lang, kaya hindi ako nakikipag-usap pa. Wala nga kasing papasok sa utak ko kung anong mamaya. Ayoko nung tipong ayoko nung nakikipag-usap tapos hindi ko naman napapakinggan. Ayoko yung tatango ka lang tapos hindi mo naman pala naiintindihan. Gusto ko makikipag-usap ako doon, tipong papasok sa utak ko, papasok sa kung ano makakabuti para may a-apply ko rin sa sarili ko. Mamaya pag nakipag-usap ako doon sa lutang, anong nangyari? Diba? Wala nang problema. So ano sasabihin ko? Hindi ka pa ready. Bakit daw? Magkipag-usap. Hindi. Ang sa akin lang, ayoko muna makipag-usap dahil hindi pa nga ako gusto ko si kuya kasi yan eh. Alam mo naman eh, pagka si kuya nagsasalita, gusto ko mapapakinggan. Gusto ko naya-apply ko sa sarili ko. Ayoko yung gusto ko kung anong sasabihin niya, gusto ko naya-apply ko sa sarili ko. Pero sa pagkakataon ngayon, yung ganito, sitwasyon, daming bumabagabag sa isip, ang daming bumabagabag pero walang pumapasok sa utak mo anong makakabuti. Kasi pag nag-isip ka na kung ano makakabuti, parang may kukontra din kaagad na parang wag yan, hindi yan makakabuti. So saan ka dun lulugar, diba? Parang parang alam ko naman na talaga
mapapadali ang problema kung talagang makapag-usap ako kay kuya. Naiintindihan ko naman yung gusto mong mangyari. Ang sa akin lang kasi lang, si kuya yan eh. Ayoko na basta-basta na lang magsasalita din si kuya tapos parang hindi ko naman na-obserbahan. Ayoko na ganun. Gusto ko pag nakapag-usap ako sa kanya, tatanggap yung puso ko. Mapapakinggan ko ng maayos. Kaya apply ko sa sarili ko kung anong mga sinabi niya. Yun. Pero sa ganitong sitwasyon, nakikipag-usap ako kay kuya, hindi ko nga rin alam kung anong mangyayari sa buhay ko. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagkakaganito. Diba? Paano ko mapapakinggan yun? Mga sasabihin ni kuya. Madali, mapapadali sana yung problema. Daling solusyonan yan. Sa akin lang kasi gusto ko rin linawin talaga yung taong nagganito sa akin. Gusto ko rin maklaro yun. Kasi alam niyo yun, alam mo naman yun kung anong pinuhunan ko para pagkatiwalaan. Tapos isang iglap lang parang boom. Diba? Ang dami kong pinagdaanan para lang pagkatiwalaan ni kuya ng ganito, ni ate. Tapos isang iglap lang, hindi ko nga kilala. Gaganituhin ako. Yun ang lagi kong iniisip. Ayokong nakikipag-usap ako doon, kailangan okay yung mararamdaman ko. Naiintindihan naman kita. Yung gusto mo talaga, nainis mo na rin sila eh. Gusto mo na rin, pwede ka naman pumunta rin. Wala namang problema eh, kay kuya, kay ate. Sa akin lang. Ang ano ko nga, concern nga ako sa'yo sa ano mo ngayon, sa mental health mo ba? Kasi napapansin ko palagi kang nag-iisip, ganyan, tulala. Yun nga yung nasa isip ko. Oo nga, yun na nga yung nasa isip mo, pero sinasabi ko naman sa'yo, wag ka nang wag ka muna magbabasa ng mga negative na comment kasi naaapektuhan ka kasi nga madami talaga ang mga nagko-comment na hindi maganda. Sobra na ba? Yun lang yun sa akin. Kapag bungad mo agad ng comment section, ganun agad yung mababasa mo. Kaya nga parang ayaw ko na mag-vlog eh. Kasi halos lahat ng galaw mo, alam mo yun, babash ka. Parang, alam mo yun, parang alam nila yung buhay mo. Parang, ano ba? Ganun talaga yun, pag-basher yun. Ganun talaga, alam mo naman yun eh. Na pag-basher. Parang Na
pinaninindigan talaga nila yung mga bagay na gusto nilang isira Gagawin ang lahat masama para sa iyo. ikasisira ng isang tao. Basta, nagipag-usap ako kay kuya. Gusto ko lang natin yung pakaramdam ko. Wala nang Bagabag. bagabag, walang iniisip na di kaya ganito. Wag yan. Ayoko nang ganon. Gusto ko yung tipong Magaan na yung pakiramdam mo. magaan. Yung walang baka mamaya ganito, baka mamaya ganyan. Ayoko nang ganon. Gusto ko, sige Hindi ko alam eh. Basta. Sa ngayon, ang nasa isip ko lang, yung gumawa sa akin na ito. Kasi, yun nga, kagaya ng sinasabi ko lagi, marami na akong pinagdaanan, marami akong alam mo yun, para pagkatiwalaan. Ang dami kong mga bagay na in-improve sa sarili ko. Kasi alam niyo naman ang dating intern, diba? Kahit ikaw, alam mo naman. Dami akong pinagdaanan. Para pagkatiwalaan ni Kuya tsaka ni Ate. Tapos sa iisang idlap lang, parang masakit din. Yung parang minsan hindi ko talaga nagawa yung dahil sa pera gagawa ka ng isang bagay na hindi makakabuti. Hindi ko ginawa yun. Yung mga ka-business, sasabi na na pinagpalit ni Intoy, si Kuya, si Ate, ang ka-business family para lang sa pera. Ayan, kasi nga daw nawakwak na ng sponsor lahat na ang dami pa nga nagsasabi na na magkano kaya yung binigay na pera para hindi ka makipag-usap sa kabisnes kay Kuya, kay Ate. Ayun. Tapos yung ang taas mo na Intoy, sobrang ma-pride ka. Bakit? Dahil mapera ka na ba? Ayun mga ka-business, please lang mga ka-business, nabanggit ko na to nung nakaraan. Gusto ko lang po ulitin na wag po tayong masyadong masakit magsalita mga ka-business. Kahit comment lang po yan, opinion nyo po yan. Pero mga ka-business, siguro hindi naman na po natin saklaw yung mga bagay na ganon para sabihin natin sa kapwa natin na hindi naman talaga natin alam kung yung totoo o hindi yung mga pinagsasabi ng yan, mga ibang nagko-comment na yan na patungkol dyan at paniniwalaan naman natin. Ayun mga ka-business. Isa yan sa iniisip ko. Ayun. Isa din yan mga ka-business. Alam mo yun, yung tipong ang sakit sa pakiramdam, ang sakit sa kasi alam mo yun, ikaw mismo sa nagkomento ng ganyan, hindi mo nga alam eh. Kung alam mo
Alam mo ba na nawakwak ako ng sponsor? Yung Sige. ganyan sa nagko-comment na ganyan, tapos mabasa naman ng isang nanonood, maniniwala naman agad dun sa comment na yun. Gusto ko lang po linawin, bago po tayo maniwala, dapat kilalanin muna natin yung isang tao. Gusto ko lang po itanong sa inyo mga kabisis, kilala niyo po ba si Intoy ng personal? O kahit hindi man, ano po ba ang ginawang masama ni Intoy? Para sabihin niyo yung ganyan kasakit na salita. Hindi po namin kayo pinagbabawalan na mag-comment dyan sa comment section. Sa naging actuasyon ko kasi, yung Nag-walk out ka. lagi nila yung pinagbibiinan. Nag-walk out ako at di ako nakikipag-usap. Hindi kasi naiintindihan. Kung iintindihin nyo lang yung sinasabi ko, madali lang. Sa bagay na yun, hindi pa ako nakapagbigay ng opinion ko naman bilang asawa ni Intoy tungkol dun sa nangyari na yun na umalis siya, nag-walk out nga siya. Ang masasabi ko nun mga kabisis, hindi naman kasi tayo para-pareho ng damdamin na kaya nating i-handle yung sitwasyon na ganon. Kumbaga para sa akin kung sa pagkabigla niya, ganon, tapos na ganon yung nangyari. Si Intoy po yan hindi po yan kung sino man dyan na kaya niyang sabihin na ano ba tawag dito, na dito lang ako, kaya kong i-handle yung na ganito. Kumbaga ganun. So, reaction niya po yun kumbaga, yun yung naging Pero para sa akin, yung ganung bagay, tatawanan ko lang, totoo yun. Tatawanan ko lang naman sana. Eh, ang problema nga kasi, ilang beses ko na pinaliwanan yun. Isa din po yun sa naging dahilan niya kung bakit siya nag-walk out. Alam niyo kung bakit, Kasi naipaliwanag niya na nga. Nagpaliwanag na ako nung una Tapos nangyari ulit. So parang wala na. Hindi na ata naniniwala sa akin si kuya, ganyan. Hindi na ata ako pinaniniwalaan. So parang yun yung po yung naramdaman niya. Kaya yun, nag-walk out siya. Sana po naiintindihan nyo din. Hindi naman lahat po ng bagay is maihahandle ng isang tao. Ayun lang. Kaya para ako sa akin. nag-walk out doon dahil yun nga ang nangyari. May nauna na Tapos parang eto ulit. Ganyan na ulit, ganyan ulit. Ano ba to? Wala bang naniniwala dun sa paliwanag ko? Na paulit-ulit ko na sinasabi na hindi ako mawawakwak kahit na sino. Diba? Tapos, pagkatapos ng issue na yun, eto ulit. Ano ba to? Wala ba tong katapusan? So yan yung nangyari. Parang naramdaman ko, paulit-ulit na lang nakakainis na. Parang ganun. Mas minabuti ko na umalis. Kasi mahirap, makikipagplastikan ako sa kanila. Ayoko naman ng ganun. Magiging plastic ako na makikisama ako sa kanila, pero nararamdaman ko, nasasaktan ako. Diba? Umalis ako. Yun nga lang talaga, parang lumalabas din na guilty ako. So, mali ko rin kasi mas lalo ko kayong binigyan ng yung gawi ko na yung parang nabigyan kayo ng parang nabigyan ko ng kahulugan. Parang inamin ko tuloy lalo. Kasi base sa mga komento di naman pala totoo, bakit ka na umalis? Ang nararamdaman ko paulit-ulit. Wala na bang nagtitiwala sa akin? Masakit kasi ang tagal kong tinrabaho yung tiwala ng pinagkaloob. Kumbaga, ang tagal kong ginawa, pinagsumikapan para makuha ko yung tiwala ni kuya, ni ate. Tapos, sa isang idlap lang, mawawala yung tiwala nila sa akin. Masakit, di ba? Kahit sino naman Kahit ikaw ngayon, ikaw sa nag-sponsor daw ko
May isang bagay ka na iniingat-ingatan tapos bigla-bigla na lang nawawala tapos wala kang kinalaman, wala kang kaalam-alam na ganun na ang nangyayari. Kung sabihin pa natin sa bangko mo, may iniingat-ingatan kang halaga dun tapos bigla na lang nawala nang wala kang alam. Ano kayang mararamdaman mo, di ba? Sakit. Kasi, kumbaga, yung sa akin, matagal kong ano yun eh. Yung tiwala sa akin, yung tao, yung kuya, ng ka-business family. Yung tiwala sa akin, yung tagal ko yung ano, tinaraba ako para pagkatiwalaan ako ng ganito. Tapos aagawin lang ng kung sino man yan. Di ba? Parang sisirain lang ng kung sino man yan. Ganon din yun sa'yo. Kung halimbawa ikaw, sa mga nagkukomento ng negatibo, balik ko sa inyo yung tanong. May isang bagay ka na iniingat-ingatan tapos biglang mawawala sa'yo nang wala kang kaalam-alam. Ano kayang mararamdaman mo nun? Diba? So, sa akin, yun ang nararamdaman ko. Tiwala kasi yan eh. Ano yan eh? Hindi yan basta-basta nakukuha. Kailangan mo yung Mahirap. Alam mo yun, mahirap kuhanin ng tiwala ng isang tao. Sa totoo lang. Tapos sa oras na mawala yung tiwala, mahirap na ibalik ng buo. May babalik man pero hindi na kagaya ng una. May kumbaga 100% na tiwala. Pag nasira, kung maibalik man, 80% na lang, ganun. Kaya siguro, si Intoy, ganun kalaki yung epekto sa kanya ng para sa inyo, simple lang na pangyayari. Pero sa ibang tao, hindi yan simple yung mga ka-business. Kagaya niyan, sa mga nagko-comment na mga basher na kasimple-simple lang yan, Intoy, ganyan, pinapalaki mo. Yun nga po, ang masasabi ko lang, para sa iyo, simple, pero dito, sa amin, malaki. Kung iisipin mo talaga, simpleng bagay lang yun. Pero kung iintindihin nyo lang sana, hindi kasi lahat ng pagkakataon, kahit ikaw, magkomento ng gano'n. Kahit ikaw, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, okay. Hindi ka dumaraan sa problema. Paano kung nagkataon, yung mga panahon na yan, susubukin ka ng problema. Totoo Tapos po. bigla, maya-maya, problema na naman. Ano kaya mararamdaman mo nun? Diba? Hindi nyo kasi alam, nagbabatay lang kayo sa kung anong napapanood nyo. Pero kung alam nyo lang, ang tunay na buhay, yung ginaganyan nyo, ewan ko lang. May mga bagay na hindi na namin kailangan pang, alam mo yun. Vlog. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang Intoy na kilala nyo yung palatawa, palangiti. Yun talaga yun. Daraan din sa pagsubok yan, problema sa buhay. Alam niyo naman po yun, nung mga nakaraan, di ba, ang tagal naming walang upload. Nagka-upload kami ng ilang araw, tapos yun na yung nangyari. May mga pinagdaanan kami ng may mga problema kami na hindi na namin iblinag. Madami mga ka-business, kung alam niya lang. So, siyempre, sinubok ng pagkakataon, ayan, mga basher. Mga taon na... pero mga ka-business, hindi po namin kayo nilalahat Meron pong iba kasi na sobrang hirap talaga ipaintindi sa kanila yung mga bagay-bagay na simple nga lang pero hindi po nila ma-gets talaga. Yun yung mga taong ayaw talaga sa akin. Tuwan-tuwa sila ngayon sa mga nangyayari. Sa akin, wala na yun. Mahal na kayo dyan. Ayaw ko na nga mag-vlog eh. Saya kayo kung may gusto nyo. Nakakasawa na rin magpaliwanag. Sakit lang sa ulo.
nag-upload ako ng komento. Grabe. So, Hindi ayun ko mga naiintindihan ka-business. yung nangyayari ngayon. Basta ayoko pag-usap ko. Gusto ko makausap si Kuya kung kagaya ng dati. And kung ano yung naging decision mo, re-respeto ko. Ayan, mga ka-business, narinig nyo, hindi pa daw siya ready na kausapin sila, ate, kuya. So, ire-respeto ko po yun. Aantayin natin yung na maging magaan yung pakiramdam niya, mawala yung bigat na dinadala ng dibdib niya. So, hindi naman ako papayag na wala nang hindi masolusyonan to, na hindi dumating yung araw na hindi maging ayos ang lahat. At ayun, mga ka-business, magiging maayos din po ang lahat. Darating din yung araw na magiging okay din. Matatapos din tong problema na to. Ayan. So, magiging ulit, kung si Intoy dati, babalik din po yan mga ka-business. Pero, yun, pag-pray lang po natin. At salamat sa lahat ng ng mga sumusuporta, sa lahat ng nagpapalakas ng loob namin. Ayan. At yun, salamat din sa lahat ng taong pinaniniwalaan kami, naniniwala sa amin. Salamat po sa inyo ng marami. Huwag po sana kayong magsawa na suportahan kami, mahalin, at yun, manood ng mga vlog namin mga ka-business. Salamat po ng marami sa inyo. So ayan, ganito lang kami dito sa bahay. So, hanggang dito na lang siguro itong mga ka-business aming vlog. Ayan. Narinig niyo naman po kung ano yung sinabi ni Intoy. So, respetuhin po natin mga ka-business. At, ayun, salamat. See you next vlog mga ka-business. Lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao, kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I give it for a heart of gold.
puno kang may hangin